Sa panahon nga puno sa kagulanan, sa kalibutan nga puno sa mga butang nga papawala sa to sa sakto nga dalan. Apan nandun na tayo Diyos nga magigumaon, mga giya sa atong tibok at mga tikang. Ug atong istoryahan karon ang kamayo sa Ginoo sa paggiya sa tuwa sa sakto nga gianan. Diri lang sa Panghibaya sa Kabuntagon World! Kumanang kangit-ngit nagatabon, so walay siguro nga kagabion. Ang Diyos anuktok ug nagahandog, nasa kasing-kasing mo siya pasulong. Panimbaya sa usap-usap, Panimbaya sa imong pagmatahang Itlisiw sa kabuntagon unang timbaya kanimo igsuon. Pulong sa Diyos atong paminawon Uban sa awit nga langit nun Puno sa inspirasyon, iiling nasa kabuntagon. Panimbaya sa usap-usap, Panimbaya sa imong pagmatahang Itlisiw sa kabuntagon unang timbaya kanimo igsuon. Itulian ang kaugalingon Pag-ampo imo pagayunon Sa kalisudog kalipayagis kanimo kanunay nga magalingon Sa Diyos ang himaya Pilipinas World! Happy Sabbath! Happy Sabbath! Happy Sabbath! Of course, atong yung pasalamatan mga kapaglaom no ang atong yung abtik nga mayor dinhi sa Dakbayan sa Hingog City for allowing us nga makaabot ta din og makahimo tag production atong Honorable Mayor Eric G. Cañosa and of course atong Vice Mayor Honorable Thaddeus P. Logon atong mga city councilors, of course ato pong pasalamatan atong city administrator si Doc Guevara, Sir Ramon, and of course Ma'am Farah, daghang kayong salamat, and Kuya Del Valendez, daghan kaayong salamat ninyong tanan. Mapasalamatan kita sa tuang Iglesia diri pod sa Hingog Yes. City for allowing us. And of course, Adventist Hospital Hingog City, thank you so much. They are kumbaga nagtinabangay tang tanano para mahimo ning production diri makapaglaom. And later ato makauban live na live gikan diri sa atong location ng atong city mayor Eric Cañosa makapaglaom og he will give us an update on unsay nagapahitabo diri sa Hingog ug unsay mga development diri dapita. Yes. Pero right now ato sang i-welcome ang nagbabalik. Thank you very Pero bitaw, it's very kanang chado kay sa feeling pag kuan ba nakoy feeling daan nga pag chat ni Teacher sa kuha nga murag mo na gini ang time. Sakto nga time na pagbalik eh. Medyo taon-taon na pud ko nagkuan bitaw. 2 years na, 2 years. Nagulat. Kaya Teacher 2 years. 2 years. Gulat ra day. Oo, pero mo lagi na nga dili na tumabutan ng pagbuot sa Ginoo kay everything has its own timing man gyud. Yes, that's so true. Salamat. Welcome back, Bon. And karon nata rin nindot kayo ang ilang The Bay. Yes. Bitaw kaning atong topic karon ba kay naka-realize ko nga kami kagahapon nilang Kuya Wing samtang gabiyahe mi. Sige lang storya unya pag abot na namo sa Hingo og dapit, naka-realize mi nga asa dita mga to. Kay sa sige na mog chika nakalimot na mi. So mo ato nga tanaw din mig GPS. Dito din mi nakakuan din nga diri dita mo adto. So kinahanglan gid nato ang GPS no. Sometimes usahay kay dili nato ni mapansin kung katuod ta sa dalan. Ay hara nato pangitaon
kung mawala na ta. Agree! Agree with that. Ani si Trisha, na-lost na ba ka ni si Trisha? Uy, but I think kay para sa ako is ang GPS isang Ginoo kay murag guide nato ba? Na murag kung mawala ta, ayan na data mangitaon ba? Ayan na pangitaon ng GPS. Pero kita I hope na ang makapaglaom nato kabalo pud ta na kita everyday gyud tagaan po, di ba? Everyday po ta na gaas sa Ginoo guidance and I think kana pong GPS is importante po na sa ato kay mawala man ta. Pero mo nakapanultiyon sa mga tigulang bitaw na grabe yung tigulang. Mga older sa amo na pag mawala ka, kung kabalo lang siya kagbasa, makauli jud ka. But Pero kana karon po sa- mawala ka, kana mga detour nga gitugot sa Ginoo, isa po na nga pamaagi nga mabalik ta sa yaba. Makahinumdum ta nga, uy Lord, kinahanglan jud ko sa imo. Pero karon Yes. sa moderno nga panahon, na may GPS. Pero sa unang panahon, Mapa. dito sa time na mo ha. Sa unang panahon, class na yun. labi na kay nakita na ko dagat man eh. Ang managatay, ang ilang tanawon, ang bulan North lang. Star. Mga stars. Asa sila dapit, nagkuhan. Karon GPS naman. Astrology. High-tech naman. So, sa una, mas grabe ang sa una. Hangad Mga sila. Muhangad sila sa langit, ilang pangitaon nga mao ni ang direksyon makauli mi. Pero karon nagsaligtas GPS pero dili ta muhangad sa langit. Wala That's kita. so true. Saa kita sa Yes, tulo. mga kapaglaom, let's talk about directions. Doon na tayo mga bisita. Gikan pag yun sa Zamboanga City. And naghatag yun silang direksyon sa itong mga tag-adlaw tungkol kay ang ilang mga musika. Nagpahinumdum ka nato kung unsaon nato pagsalig at Yes. unsaon nato pag-follow yun sa atong buhay nga Dios. Here is once again the Leviticus on Harap sa Kabuntagon. Makatubag ug makapahayag maghatag kagaan ning akong dughan kang Jesus lang adunay kadaugan kung moabot ang daghang kalisdanan siya ang tangming nga akong gipasaligdan sa kasing-kasing ko si Jesus mo sulod ug sa iyang kusog ako karon makabaro. Bisan pa man sa daghang mga pagdamay sa mga pagdaot di makalikay isalig lang kining tanan sa Ginoo aron maangkon ang hugot nga pagtuo wala na'y makababa sa pagpadayon kay ang kauban ko mao ang Ginoo ihatag ang pagsalig nga matuod kang Jesus lang adunay kadaugan kung moabot ang daghang kalisdanan siya ang tangming nga akong gipasaligdan sa kasing-kasing ko si Jesus mo sulod ug sa iyang kusog ako karon makabaro.
Thank you so much, Leviticus, all the way from Zamboanga, Sibugay, mga kapaglaom. Joining us here, mga kapaglaom, live sa ato ang set is the City Mayor of Hingoog City, Mayor Eric Canyosa. Good morning, Mayor. Good morning, Ma'am Charm, ug sa atong mga tigpaminaw ug nagtan-aw karon no sa panimbaya sa Kamuntagon World. So kini atong hinabi karon madungog yun ni sa tibuok kalibutan. Yes. And live kita sa GSAT Channel 33, mga kapaglaom, nationwide. So again, we are live from Hingoog City. It's just another city here in Mindanao. And kung nakaabot mo og Mindanao, mga kapaglaom, ay yun kalimti ang pag-anhi sa Hingoog City. Kaya atong hisgutan karon, Mayor, unsa ka unique ang Hingoog City among the other cities in Mindanao. Nindot magyud kayo ang Mindanao. But what makes Hingoog City unique? Kung atong tan-awon, again, adunay lain-lain nga mga hiyas ang atong mga local government units, ang atong mga lungsod ug ang mga syudad. But we are very proud that in Hingoog City, even that kini usa lamang ka component city unlike the others nga mga highly urbanized cities, aduna tay katawhan nga grabe kaayo ka maabi-abihon ug aduna sa tay lugar nga pagkaanindot kayo tan-aw no, ang dakbayan sa Hingoog aduna siya'y bukid ug aduna po'y dagat. Nga makita nato nga giprotektahan gayod ang atong kinaiyahan nga aduna say maayong kaugmaon ang atong mga lupyo, ang atong mga lumulupyo niini. Kumbaga, Mayor, no, nagthinkin mo ahead. Gi-prepare ninyo ang karon with the progress and development nga nahitabo karon. But this is in the mind nga in the future generation will eventually reap all of this ug sila pod ang makabenepisyo ni ining tanan nga inyong gipundar karon. Since 2019, when we assumed office as the new administration of the city, we crafted our gold strategic directions. So kini nga direksyon mo kaniyang naghatag ug kung asa man gyud padulong ang dakbayan sa Hingoog 5 years after and 10 years after and beyond. So karon we are implementing our programs, projects and activities nga makabenepisyo gayod ang matag pamilyang Hingognon. Speaking of benepisyo ang matag pamilya, Mayor, karon manggod kay grabe ang pag-rise sa technology, grabe pod ang pag-advance sa mga equipment and gadgets. Giunsa pod sa city council or sa imo ang administration nga mabalance ang paghatag og suporta when it comes to psychological and emotional need sa matag pamilyang Hingoognon. Tinuod ka na, Ma'am Charm, no? Kung atong tan-awon karon, the power of social media and the power of technology usa kini gyud no nga makahatag gyud og influence ilabi na sa mga kabatanunan ug sa matag pamilya. Mao kanang dinhi sa dakbayan sa Hingoog, we institutionalize kanang ginatawag nato og Moral Values Reorientation Program or MVRP nga matagaan gayud og pagtagad kung unsaon nato pag-address ang mga concerns sa matag pamilya, sa matag kabataan nga adunay balanse as regards especially no sa mental health ug sa uban pa nga mga posible nga epekto niini. Unsay nag-compose aning MVRP, Mayor, para ma-enforce nato ang matag pamilya? You mentioned a while ago off-cam nga this is composed of faith-based organizations. Yes, Ma'am Charm, no, nagkalain-lain nga mga hugpong no sa simbahan ug aduna sa mga religious organization regardless kung unsa man no nga relihiyon nagkahiusa ang dakbayan sa Hingoog ug aduna kitay 45 ka mga facilitators nga naglangkob kini sa mga kaparian, mga pastors sa ganayon-lain usab nga hugpong dinhi sa dakbayan sa Hingoog. Wow, thank you so So much. atong makita din ha nga kini sila ang atong mga facilitators, they will really immerse no sa nagkalain-lain nga mga opisina sa atong syudad. And muadto po ni sila sa nagkalain-lain nga mga kabarangayan sa pagpaabot gayud no kung unsa man nga mga values nga dili natong kalimtan, especially nga karon sa ato nang na-mention kaganina, the power and the influence of technology. Yes. Dili lamang diri sa syudad sa Hingoog kundi dili apil na usab sa tibuok kalibutan. Yes, agree on that, Mayor. In fact, sa tibok Pilipinas karon nahimo na gyud ning issue ang morality sa mga kabataan, especially nga at their very young age, they will be easily influenced by the heavily contents of social media, no? Nga grabe gyud mo nang salamat kay sa imo ang pagpangulo nga imo gyud ning gitagaan og higayon nga ang morality og ang conduct sa matag pamilya mahimong atong ma-reinforce. Mayor, ang
I would like to know unsay mga events and activities diri sa Hingoog City nga para human sila ma-train, human sila matagaan og seminar ang matag Hingoog nun, mahimong maka-actively involve sila aron nga ang ila ang gitun-an, ila pong ma-apply ug mahimong magkahiusa ang tibuok Hingoog. Actually, dinhi sa dakbayan sa Hingoog, Ma'am Charm, usa kini no ka the power of being an inclusive city. Gani it is our vision, no, a progressive, globally competitive, self-sustaining and resilient and inclusive city of Hingoog. Tanan human sa maka-train sila. Like for example karon Ma'am Charm, aduna kitay training sa atong mga singers, mga young singers, no? Like The Voice of Hingoog nga karong July 22 paghimuon na to ang grand finals. They will be immersed nga mapakita sa dili lamang sa syudad sa Hingoog kundi sa tibuok kalibutan ang ilang mga talento, ang ilang mga kahibalo as regards to education ato sang matagaan ang atong mga kabataan og equal opportunity usab nga matabangan gyud through scholarship programs nga hantod sa paggraduar nila. Aduna sab kitay Hingoog City United Colleges nga naghatag og libre nga access sa edukasyon, especially sa tertiary education or sa college. Nga pagkahuman din ni ana, aduna din tay mga job fair nga pagahimuon din sa syudad sa Hingoog, and daghan din kay mga opportunity no because we are also tapping other cities dili lamang dinhi sa Pilipinas kundi apil na sa nagkalain-lain nga parte sa atong kalibutan. Like for example sa South Korea, sa Sangju City, doon na kitay seasonal workers program. Dito sa Amerika, doon na po tayo mga Hingoog nun sa USA, no? In which ato pong i-greet ang atong mga kaigsunan nga na sa USA, kang Ma'am Leonora Galleros, and we would like to greet, no, Ma'am Merlita Ritoya, no, nga they will be celebrating sa ilang wedding karong September po, no? A part also of the Adventist Church in California. No, so mapasalamaton kita kayo for this opportunity nga being an inclusive city mo ginay usapod nga tahas nato nga ato ning mahiusa ang atong syudad para gayon nga musunod dayon ang pag-uswag. And happy kayo mi Mayor kay na-appeal mi karon sa inyong Charter Day celebration ng Kaliga Festival, right? Nakita namo ang inyong diri different activities kagahapon dito mi sa museum, and they're very happy nga kanang makigauban ta nila. And Mayor, I would like to know, since we have Adventist Hospital Hingoog City diri. In fact, diri ka na tawo nga hospital. Can you tell us about the impact of our community services that we do here in Hingoog City? Thank you for opening that topic, Ma'am Charno, because dili ko gyud malimtan ang community hospital. Nga first is community hospital, sunod gitawag din natong sanitarium hospital, ug baguhay lang nahimo siyang Adventist Hospital sa Hingoog. Dinha ko gipanganak. Og diri ko gipanganak. So malipay kay ko nga every development nga maabot no sa hospital nga diha ko mismo nahimugso ang akong kinabuhi. I'm very proud. I'm very happy that together with the other hospitals in Hingoog City like Lipunan Hospital, San Isidro Hospital, and our MOPH nagtinabangay gayod nung maka-provide kita og quality healthcare og dako kay atong pagpasalamat, and would like to extend our congratulations sa Adventist Hospital. Og dili ko gini malimtan, Ma'am Charm, nga dinha ko gipanganak, and every Christmas kaniadto mga nagyud ang atong mga Adventist choir sa among panimalay nga mag-carol, mag-Christmas carol, and kung doon na po yung mga concert nila, mo join good me sa akong family uban sa akong late father, the former Vice Mayor Avelino Canyosa, and of course my mother, kagawad Nanay Evelyn Canyosa, nga kabahin sa among pamilya kung unsay nakabuot karon mo nang di gyud ko makalimot no sa atong mga kaigsuonan, especially sa atong Adventist Church diri sa Hingoog, nga from time to time aduna po yung mga programa gaimbitaron gayud kita sa pagpaambit sa ato pong mga eksperyensya kabahin usab sa uswag sa atong dakbayan sa Hingoog. Thank you so much, Mayor. Murag mubalik yun mi diri mga kapaglaom. Dito na mi sa balay ni Mayor. Mukanta. Mayor, salamat kayo, and I would like you now to address all the Hingoognon wherever they are. Unsa imong buot ipahatag ipadangat kanila. Yes, sa una, magpasalamat kita sa atong katawhan sa dakbayan sa Hingoog. Ilabi na gayud sa atong Dios nga labawang makagagahom sa tanang grasya ug giya nga gihatag kanato sa usa ka malambuon ug malampuson nga dakbayan. Atong 79 barangays, daghan kayong salamat sa inyong suporta sa atong mga kapitanes, mga barangay officials ug sa matag pamilyang Hingoognon.
we are celebrating our 66th Charter Day and of course our 47th Kaliga Festival. Ato sang giimbitaran ng tanano sa pagsaksi sa Monday aduna kitay Grand Motorcade nga naglangkob kini Ma'am Charm sa nagkalain-lain nga mga sektor. Sa July 21 ato sang ipahigayon ang Miss Hingoog Grand Coronation Night diha sa atong ASL Gymnasium. Ug kini aduna sad kitay special guest nga si Mr. Paul Salas. Sa July 22, atong paghahimuon katong gi-mention kaganina sa pagpakita sa mga talento sa atong mga kabatanunan, mao ang atong grand final sa The Voice of Hingoog and Sayaw Kabataan. So aduna din kitay performance after no usa ka concert or pasundayag sa Hingoog nga ato sang gi-imbitar ang banda nga Mayonnaise, no? So karon apil na usab dayon sa July 23 paghahimuon nato ang Grand Kaliga Festival, alauna stock na sa Kautuhon, atong sugda ng street dancing gikan sa Gaisano Mall padulong sa People's Grandstand ug pagka alas 3 sa hapon ng atong dance day no og showdown dinha sa People's Grandstand ug pagka alas 6 sa hapon pagkasugda nato ang Kaliga Music Festival nga aduna kitay gi-invite nga banda ang Ben and Ben. So atong giimbitar ang tanan sa pagsaksi niini diri sa Dakbayan sa Hingoog, nagkahiusa kitang tanan sa pagsaulog sa kalampusan nga nakabuot sa atong syudad nga usa gayud kamauswagon ug dakbayan nga palaran. Thank you so much, Mayor. And I hope and I believe that our brethren here in Hingoog City has contributed a lot also to the progress of this city. Daghang salamat kanatong tanan. Ang Dios atong daigon sa tanan niya paghatag og mga panalangin ni ini nga syudad. Hangtod sa sinod higayon, Mayor, till we meet again. Mga kapaglaom, among gikalipay ang pag-host sa Hingoog City for our production sa Hope Channel South Philippines o kini nga partnership sinugdanan pa lang ni mga kapaglaom. Up to now, we'll have Awing Indino on Bible Bits. Good morning mga kapaglaw, manianaw sab kita sa Bible Beats and siyempre ako makauban karon atong partner Miss Mariel, usa sa atong mga volunteer sa Hope Channel South Philippines. Miss Mariel, thank you kayo no nga imo na usab kong giubanan karon. So unsa naman po datoy pangutana sa atong mga kapaglaw? Kanang medyo sayon-sayon lang nga makatubag atong mga kapaglaw. Pero sa tanan natong mga pangutana naman po dili makatubag. Napoy makatubag pero karon pupuli nga makatubag tanan. Unsa natin pangutana? Ang atong ipangutana karon, kuya, is kung unsay ilang paborito nga Bible verse. Wow, kana. Nga ginadala dyan na nila permanente sa kung asa sila pa. Kaya matagusan na ito na amang ginay favorite verse Bible. Example, sa kuha, Genesis 1:1. Kaya in the beginning, God created. Sa iyo na kayo. Ako. Unya na ni mo ha. Sige. So ready na ka? Ready na. Let's go, mangutan na ta. Paborito ninyo nga Bible verse? Balo na katubag. Sa John 3:16. For God, kay gigugma gayud sa Dios ang kalibutan. Kabalo ka to, ma'am. Wala ko kabalo na. Sa verse sa Bible bisag-isa. Sige, ma'am. Salamat kay ma'am. Salamat, ma'am. Sige, amping. Verse John 4:8. God is love. Why? Because for me, God is the one who spread the love here sa atuang world. And because we can see that God really loved us, because if He didn't give His only Son, then it proves that God doesn't care about us. And sa part pa lang na God gave His only Son, Jesus, He saved us all from all of our sins. And so most of us people right now, we can't do that. We can't sacrifice ourselves like Jesus did. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Wow! Paborito. Kani siya akong paborito kay karon manggod nga panahon. Grabe ang shikin sa kanang pagpangalagad nato sa Ginoo. Dayon tungod kay
lagi tao ra man pud ta, dili gyud ta perfect nga kanang di ta kasala. Pero dapat sa atong pagpakasala, makahinulsol dayon ta ba? Kay naa naman tay kamatuoran nga guidance gikan sa Ginoo nga kung ang atong pag-ila sa Ginoo nga siya atong personal nga manluluwas. Dapat atong i-work out dili kay kung nag-ila ta sa Ginoo nya bisag kabalo na ta nga sala siya nya mubuhat ra gyapon ta. Ato ra gyapon gilansang pirmi og balik sa Ginoong Hesus sa krus. So dapat kung kabalo na ta nga sala na ayon na nagbuhata. Okay, di ba yung siya nga and all of these things shall be added unto you niya. Unsaon nato gusto ra bigid nato tao nga ato ay kunang gina nato. Kay ngon ba yang Ginoo nga all naunya, kamusta man ang imong pagpamuhat sa gisugo sa Ginoo sa atong kinabuhi? Nabuhat ba nato? Kay gusto ra ba ta nga? You're being a hypocrite. Kay gusto ra ba ta nga ambi na Lord, ingon ka all these things shall be added. Kaya kamusta man ang atong pagpanarbaho o ang relasyon nato dahil sa Ginoo? Ang Matthew chapter 7 verse 21. There you go. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. So kani po, this is a very powerful verse manggod nga. So true faith is demonstrated obedience kung unsa ang kabubuton sa Ginoo para sa atoa. So kay daghan manggod nagatawag nga Lord, Lord, Ginoo, Ginoo, pero wala sila nagtuman sa sugo or kabubuton sa Ginoo or unsa ang ilang purpose diha sa Ginoo. So mao na siya nga ang atong pong di ay kaluwasan is nagadepende na siya sa atong faith. Kay dilibot pasabot na sige tag-sangpid sa Ginoo, sige tagkuan tawag sa Ginoo, sige tagsangyaw nga about sa Ginoo, pero ang atong kuan binuhatan layo ra kaayo dili makita sa mga tao sa atoa. Mao man gid na ang makita sa mga tao kung unsa ka kay once nga ang imong gibuhat ung unsa nimo pagkinabuhi mao gid na ang mugawas, mao gid na ang imong naa sa gid sa imong kasing-kasing. So kani kulba kay ni siya nga verse kay di ba kasagaran sa ato nga nagkuan man ko nagampo man ko na man ko'y Ginoo, nagkuan man ko nagsampit ko sa Ginoo, pero kumusta man ang imong pagkinabuhi? Tinud anay ba nga naagid kay Ginoo? Tinud anay ba nga naa kay relasyon sa Ginoo? Wow! So thank you kayo murag naminsayan ko karon. Salamat kay sa inyong mga tubag mama nga atong kaugalingon agi tay mga paborito nga verse Bible nga kinahanglan kita mo kinektar yun nga to sa atong buhi nga Dios nga makita ang ato ang mga binuhatan nga gusto niya nga mo ipahimo sa matagusan nato. Thank you. Yes, thank you kayo Miss Mariel no sa imong pag-uban ako karon sa Bible Beats. So atong nadunggan, atong nasayran sa mga kapaglawom, naagid sila nagkalain-lain nga mga verse Bible, nagkalain-lain og interpretation sa Bible. Inspiring jud pud kayo lang mga tubag kuya. Lagi no nga atong makita ba nga matag-usa nato kung natay favorite verse Bible, kabalo gitag nganong favorite nato na. So, daghang kay salamat sa imong pauban ako karon. Masalamat kuya sa privilege. Yes. Thank you so much. And ako atong pasalamatan siyempre ang atong kuyog karon si Tawing Galigo and si Andrew Sinining. Salamat kay sa pag-uban nato karon sa atong segment ang Bible Beats. Mga kapaglawom, ako pasalamatan Boss Rex and Ma'am Jessica Gonzaga. Salamat kayo sa atong mga basahon. And Pastor June Duroy, salamat usab sa mga basahon nga gihatag nato niini karon kamuntagon. Mga kapaglaom, kini ang Bible Beats. Nagasuroy sa kadalanan, naghatod sa kamutuuran, o nagapadasig sa katauhan. Kini si Mariel Campos. Awing hindi no alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Through the doubt and the fear,
Adventist Hospital Hingoog City Church Choir. O, di ba, mag-choir na ta, I sing soprano. Thank you kayo na. O, ali na po mga kapaglaom. No, I'm pretty sure that you're all excited na mabasa inyong mga greetings. Kami po excited Yes, mabasa. true. Oh, buba. Excited mi mo basa pero excited bang gyapon mi kay naatay bisita karon mga kapaglaom kini ang shout out. Okay, shout out na ako diretso ang nasa akong tapad. Yes, Oh, di ba? okay. Let us Thank you welcome to very the much, program Doctor. Pastor Joe Tadlas, ang head chaplain sa Adventist Hospital Hingoog City. Good morning, Pastor. Good morning. Happy morning. How was Happy the morning. day so far? How was the start of your day? Ah. How's the start of your day? Energetic kayo. So actually we're very excited nung first time ginako nga maka-onset live din sa Hope Channel. So at first kaniha, although very early gyud unsa man oras ugma 5 AM so yung kain na pero sige lang 4 AM mata na gyud tanan. Grabe po. So, Wala gyud na- nga excited. Ay dili kayo excited no, dili kayo excited. Nung 4 AM. Dili siya kuhan, klaro. Murag normal lagi kayo na pastor sa every Saturday. Di ba? But thank you kaayo no for really inviting us also here in the beautiful Murag yun og dili. Pastor, I've been Diri here for gikan diri. 8 years. Wow. I was here. Second home na nini. Second home. Ito. Mga kapaglaom no, atong pangutanon si Pastor since he is the head chaplain of Adventist Hospital Hingoog City. Kablo mi Pastor nga naamoy mga daghan kaayo nga mga activities. Yun, no? Di ba kita mga participating ano gyapon ta factor usay sa mga medical missions of these different hospitals. What was the impact, Pastor, of your community services diri gyud mismo sa atong komunidad, Sa not just Hingoog. specifically sa Hingoog, siguro in other nearby municipalities as well. Okay, so actually daghan kaayo no, ganiha gani ko na kung unsa actually daghan jud kaayo. I could say na ang hospital nato sa Hingoog is one of the very trusted hospitals. Amen for that. The fact na although 35 beds lang gid ta kay level 1 naman atong hospital, pero perminti gid siya puno. Actually positive problem siya kay atong problemahon unsaon pag Technically, accommodate sa mga patients nga gusto gid sila diha sa hospital bahalag sa hallway na lang sila pero gusto gid nila maka-receive og care sa tuang hospital, especially karon nga natay murag expanded program nato sa government kaning Yakap Clinic, Yes. unya kaning PhilHealth gamot. So nahimo na gyud siya murag one-stop shop ba ang atong hospital. Unya karon naapagitay newly accredited natong program kaning sa Animal Bite Center. Animal Bite So ingana kadaghan ka programs ang atong gina-offer sa hospital, which is maski na sa mga bukid manaog gyud sila para lang ma-accommodate sa atong hospital. And with regards sa mga medical missions sa mga community service nga atong ginahimo, actually we have this initiative nga atong ginahimo kaning kaya ang acronym ko nato is AHG, ang bago nato nga name, Adventist Hospital Hingoog. So we have also different kunang mga taglines sa ginagamit nato like a healthy Hingoog. Ang ato yung pinaka-goal is mahimong a healing ground. Yes. A healing ground ang atong hospital for a healthy Hingoog. So naami program ko initiative nga gitawag nato Alliance for Healthy Hingoog. HG gyapon na. So ang atong ginahimo nakipag MOA ta with barangays nga mahimo tang service provider nila for free. Oh yes, that's So great. karon we have nakamuha man namin sa isa ka barangay dire, another barangay na pod ang sunod nya isa ka barangay. Nga for the whole year kaning tulo ka barangays ato yung serbisyohan mga health education, health screening and other health programs for free sa mga especially kaning mga mga vulnerable sectors like mga senior citizens, PWD, kaning mga children, mga Single mother. o mga single moms, mga single parents. So single father na apil na pod. So muna siya ato ang ginatagaan gyud karon og mga priorities sa mga services nato. And that's actually a good thing to know, no? Nga there are a lot of initiatives ngayon ani sa Adventist Hospital Hingoog. Pastor, aduna ba kay i-shout out for today? Shout out nato ang atong presidente, of course, ang gwapo, buutan o grabe ka madasigo nato nga president. Muna ang blessing nato sa hospital kasi we have a very supportive na president. That's so true. And officers. Yes. So mga programs nato support gyud sila. So shout out nato nasa Iligan man gyud sila karon. Mo ako ang nasuguan. So shout out nato ang atong president, officers, ang tanan nga mga workers nato sa Adventist Hospital Hingoog. Tawag nato ng a happy group. A happy group. A happy group na mo i-shout out din ha. Imong wife. Shout out po na ako. Ayaw kikalimti, Pastor. Pastilan. Kulog na ba ito? Okay, so akong i-shout out akong pinakagwapang asawa, Liza Tadlas, o akong duha ka mga anak.
Jace and Yui. Yes. Ikaw, Of course, ato i-shout out no ato ang mga live viewers diha sa ato ang Facebook page. Naguna gyud diha si Linda Bana, hello diha kanimo ma'am, and napo diha si Naomi Salomia Hinautan, si Hilda Alama watching from Butuan City, napod si Napikit Susan, Nani Balanza, and Okdaw Ivor June watching from Mountain View College, and Ray Denore, and Marilo Carino, and Sarpet Lagang. Yes, of course, di na to kalimtan atong mga viewers no sa atong YouTube channel. Atong i-shoutout sila Jolly Roaya, then si R. Christian Roda, and si Roland Sanot, and si Epi Dugos nga taga-Hingoog po. yes, shout out din kanyo tanan, Tre. Shoutout po kanyo diyan, no, si Sir Nigel Solis diya sa Naawan, and of course si Ken Ginietes and si Doctor. si Doctor. Ay, shout out ni mo si Doctor. Doctor. Sorry. Ay, wala di ay? Wala di ay. Wala, okay. Ikaw, Yes, shout akong out, idumag Jels. pag-shoutout diri sa ato ang YouTube channel, si Adelaide Mission, og si Conchita de los Reyes watching from Molave, Zamboanga del Sur, og si Erwin Tagle, si Myra Valenciano, og si Alan Juliano, og si Jolie Roya, og si I guess, napariay si Roland Sanot og si EP Dugos. Shout out, Shout out And shout out din sa mga kapaglaom natin nga nanonood din sa Luzon. Yes! Shout out sa inyong lahat. Na hindi makaintindi ng Bisaya. Pero straight lang, di ba? Shout out din ako sa kaninyong tanan. Of course, alam mong pasalamatan ang mong gistayhan no, for accommodating Thank us. you so Doc much. Kusida and Kuya Del Valendas, daghan kaayong salamat. Yes, And thank shout you so out po din akong Master Eric John Brandit. Siya karon naghatod sa iya ang kanang kwani siya kanang for free niyang gihatag ang cake. Is it safe to say, Master? Hello, Master. Thank you, sir. Eric John Brandit and with Sammy Girl. Hello there. And to Mami Bina and Ate Sophie. And to Sean as well. Shout out din na kaniyong tanan. And to all SGOD family of Dapan Hingoog City. Shout out din na kaniyong tanan. Makapaglaom, Gen Z ang ato ang i-discuss karon. And kabalo ba mo, pag mga Gen Z gani, daghan yun na silang mga opinion. Question o mga opinion. Busa, atong atangan, pastor, o unsa ang mga panghuna-huna sa atong mga Gen Z karon. Yes. Tapos sa atong pamban sa Hugoteran ang panimbe sa Kabuntagan World ES and Chaindel diri lang sa Hugot Plus! Growing up, we learned this song. This is the light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. We know light, it's bright. Suga, iwag og kahayag. Ginatuklod ani ang kangit-ngit. Pero what does it mean for our teen friends? Let's go and ask them here on Hugot Plus! What does it mean to live as the light of the world? Siyang pagka-kuan bitaw, siyang pagka-lovable nga kuan Ginoo tas kanang forgiving nana is kini kana atong world like gigugma kita niya kay gihimo ni niya ang world para sa atoa and daghan pud ta og ma-benefits sa ato ang world which is kaning atong nature o kaning mga animals kana gipangbuhat na niya para malipay ta. Example anak kay kanang magtabangan nimo ay mong classmate kung kanang guys struggle siya kanang with ACADS kanang kuan with guidance sa God imo pod ipasa sa iya bitaw kung unsay guide ni God sa imuha tapos unsa pod ang kanang na-learn nimo kang God gusto nimo ipasa sa iya para napod siya knowledge kung unsa niya pag-overcome yung mga struggles bitaw. Guys, I think I can summarize today's episode with 2 questions. What would Jesus do? And then, what would you do? to live as the light of the world is to live in the way of Christ. And this little light of yours can become a beacon of hope. Ang imong kahayag ipadanag, ang Biblia himo ang giya aron makita sa uban ang imong maayong binuhatan. Matthew 5:14-16 says, "You are the light of the world. Let your light shine before others, so that they may see it."
our good works will give glory to the Father in heaven. That's it, and thank you for joining us. See you next time, diri lang sa Hugot Plus. Paglakaw, ang Diyos ka nato nagtanaw, way matago ka niya, matag adlaw sa atong pagmata, ug hangtod sa pagkatulog, gihatagan ta sa kinabuhi ug kusog. Ang gugma walay makalabang, tinguha nga mutuoy ka. Sa luligan ang tanan nga sa ni Jesus matuman, bisan kulang kalibutan may katapusan. Ang pulong sa Diyos magpabilin sa kahaturan. Mga pag-indigay, pagtuboy sa kadungganan, gusto sa kasing-kasing di malabwan. Mga panghitabo nga daw kasarangan lamang, wala na hataging pagtagan ang irhanan. Ang bintang nga makasusubo, nagatawag si Jesus karon. Sa ligan ang tanan nga sa ni Jesus matuman, bisan kulang kalibutan may katapusan. Ang pulong sa Diyos magpabilin sa kahaturan. Bisan kung may pag-antos, lauming walang matulog ang Diyos. Apan kung ikaw sa kusog na kapsan, bultong paglaon ta, ayaw kalintingan. Sa ligan ang tanan nga sa ni Jesus matuman, bisan kulang kalibutan may katapusan. Ang pulong sa Diyos magpabilin sa kahaturan. Magpabilin sa kahaturan. Thank you so much, Leviticus Group, praise for God. rendering that wonderful song. No? Sa Leviticus, di ba daghan mag-Leviticus na group karon na singer pod. Unsa may nganong Leviticus inyong napili, sir? Actually,
Sa una, sa pagsugod gid namo, ang naghingala namo og Leviticus ang among elder sa church. Unya kay wala ra to sa among una-una. Sige, Leviticus man kaha. Leviticus hangtod nga mao nay nailhan sa mga tao. Unya sa dihang takahuna-huna na yung sa hingalan, ingon na ang elder nga ayon na niyo gilisi kay ang ngalan diha na mo na ilhan. So Yes. mo na nga Leviticus na to dron. Praise God. No, nagabiya Leviticus sa name karon. So that's unique pud ila kay nindot pud sila mga Yes, mga unique, kanta. very unique. So, nabo mo'y greetings, sir? We would like to greet our brethren from Zamboanga Peninsula Mission. Yes. No, especially Kabasalan District and Kabasalan Naga District and Malangas District. Hello. Good morning sa inyong tanan. Happy Yeah. Sabbath. Yes. Yeah, once again, happy Sabbath. Leviticus, thank you so much sa ilang paghatag sa manindot nga kanta. And of course, makapaglaom apo pong paninawon later ang mga songs, no? Before that, ato si hatag sa balaing bahin kay Ate Charm and Kuya Awing and of course, kauban nila si Pastor. Have you ever felt lost? Not just on the road, but in life. Sometimes we face choices, struggles, and uncertainties that leave us wondering which way to go. When life feels confusing, God never leaves us without direction. What things have become our GPS that lead us safely through every season? Distractions, fear, and relying on our own understanding can pull us off course. But when we trust God, He faithfully points us back to His perfect will. Every step guided by God shapes our character and helps us reflect Christ wherever we go. When life leaves you feeling lost, who or what is guiding the GPS of your heart? Find out today only here on Good Morning Pastor. Sa kamalipayong adlaw ipapahulay ka nato mga kaigsunan and dinhi sa Hingog City o sa kapribilibo sab namo ni Charm mga makauban ang atong district pastor sa Hingog City ang Central Church Ulaylain, Pastor Ricky Kunol. Good morning, Pastor. Good morning. Good morning, Sir Awing, then Ma'am Charm. Among gikalipay, Pastor, ang inyong pagdawat sa amo diri. Salamat sa mainitong pag-abi-abi. Wholehearted yun ang ila ang suporta sa ato diri no. Lahi-lahi ding ingon pa nila uwing ba nga naa kay kaagapay. Amen. Salamat kayo, Pastor, Salamat, Pastor. for always giving Hope Channel sa inyo ang mga pagpangga. Yes. Okay, siyempre pasalamat pod mi no as a church no dinhi sa ato lokal labi na sa akong distrito nga nibisita pod mo no nga since then nga pagka-sign ako diri ay papug ko nakabantay nga nibisita gyud ang whole force gikan sa Hope Channel Philippines. Muna ni atong kuan karon, Pastor, direction GPS na to, Pastor. We wanted you and the community to be part of Hope Channel South Philippines. Now talking about sa direction, Pastor, talking about sa atong mga plano in the future o atong mga direksyon sa umalabot. Unsa nga panahon, Pastor, og mga sitwasyon nga makakontribute sa usa ka tawo nga siya mahimong spiritually and emotionally lost? Okay, actually sa akong pagka-district pastor so far nga daghan na mga eksperyensya nga akong nabantayan no. Sa among family, syempre di man gyud po na malikayan no. Diha sa ministry kami nga mga pastor o sa among mga pamilya. Pero ang pinaka grabe gyud ang complex kayo diha sa ato magkaigsunan sa district sa mga churches. Then ako nabantayan o saan kining do na sila mga problema financial. Then usa nga dunay mamatay sa ilahang panimalay. No, usa na siya mga tragic events bang murag halos dili sila kadawat. Or mga real life situations gyud siya no nga murag makapadagma. Kumbaga kung mga bato ba nga usay kung mo makapandol sa tuwa kay dili gyud malikay labi nagdagko kaayo gyud nga mga pagsulay, Pastor no. Sometimes sa makapaluya gyud kaayo. Okay, abi nimo Ma'am Charm, kami gawali magita about hope no. Then ako nakita nga bisan gani ang mga SDA napay mga family nga murag di sila kadawat. Murag mawala sila sa kanang gitawag focus sa pag-alagad sa Ginoo. Yes. Pastor, kanang giunsa man ta paggiya sa Ginoo nga sa panahon nga kita mawala?
unsa may tumong ug tuyo sa Ginoo. So actually, klaro magita mo na nga kung bisan pa kahitik sa atong panahon, no, although nga po na sa social media or sa panang nga mga counseling, pero so far sa akong nakita, mubalik kita sa original, no, which is ang pinakakaraan gyud nga ang Biblia, no, kining kinahanglan ta magampo o kinahanglan ta sa gahom sa balan nga espiritu. Mo ginawing no nga gina-encourage gyud sa matag adlaw. And kung nakabantay mo mga kapaglaom, if ikaw nahimong parte sa matag komunidad, whether in church or in schools, gina-instill gyud dira ang kanang lesson nga mga maayong lesson sa kinabuhi. Dito gyud naka-base sa Bible. Nag-ingon ka, pastor, nga mag-ampo gyud. Unsa gyud ka importante ni pastor ang pag-ampo, ang pagtuon sa Biblia. Nganong kinahanglan man nako tun-an nga pananglitan lugar ako karon negosyante. Nay bankruptcy nga ako na experience pero kabalo ko nahugno ko pero nganong kinahanglan man ko matug Biblia nga akong problema kwarta man di man Biblia. Okay. Di ba, pastor? Gwapo kayo nga pungutan na actually. Correct. Pinaka-basic na siya. Pero para sa ato, mo na pinaka kanang gitawag foundation of all nga at least maka-angkor ka ba. So for example, Ma'am Char, Ma'am Sarawing, doon nato'y time nga akong giserbisyuhan nga namatay ang asawa. Pero one day before sa burial, kay bali, schedule na pagkasunod nga adlaw, namatay ang iyang anak. So na-postpone ang burial. Imagine, ako nga pastor, medyo nahugno pug ko. Lagi. Pero abi ninyo, akong nakita, akong gitanaw ang family, labi na sa husband. Grabe gid ang foundation niya sa Bible. O labi na siya yung pag-ampo o pagpangayo sa gahom sa balan nga spirit. So you're saying, pastor, nga if you're grounded, Yeah. kung grounded ka, ang imong mga ugat nakagunit dito sa Ginoo, nakagunit sa unsay giingon sa Ginoo, nga gituog gyud ka sa mga gihisulat sa Biblia, dili ka dali matarog. Sakto gid. Makadumdum ka nang ingon nga kanang I shall not be moved. O sige, nakakanta na kalimot. Jesus is my captain. I shall not be moved. Just Diba? like a tree. That's planted by the water. I cannot be moved. Yan na, yan. Lagi siya. Pastor, kanin sa panahon nga ano na tayo mga paggiya sa Ginoo nato, unsaon nato nga kining mga babag mawala ni uban sa giya sa Ginoo. Okay, ato mang nisgutan nga pinaka-basic, di ba? Pero actually, sa akong tanaw, kinahanglan gyud og practice, no? Mura ba siya og sa sakit pa, maluya ka kung wala kay maintenance. No? Wapo kay exercise. Kung wala kay exercise. Daghang kay exercise din sa likod na to. Oo na. So dapat di gina nimo kalimtan. Kay mo nang prinsipyo nga dapat i-apply alang sa tao. Kumbaga, pastor, nag-ingon si pastor nga maintenance. I-maintain. I-maintain, correct. Pastor, how do we maintain? Kaning kung we're talking about nga pagkadagma, kaning pagkapandol. Naman gito yung mga kauban sa iglesia, kauban sa panimalay. Nga kanang nadagma sila ba? How do we take care of them? Correct. Kay usahay man good, pastor, kung nadagma. Pasagdaan na lang. Mayroon nila, bangon lagi mo dia. Kana may ingon yung mga, wapog kay motivation karon pag-motivate lagi mo. Pariha po ta, kadagmao na po ko. Actually, mo na usa sa mga challenge sa leadership sa church. Ilabi na sa local church. Mo nang atong gina-encourage ang atong mga church elders or mga officers or makigsunan nga murag ang ilang spirituality bitaas na ang ilang maturity diha sa pagtuo. Mo nang ato na siyang bantayan kay mo nang kinahanglan ato silang tabangan, so bisitahan, ampuan. So, mo nag-iingon sa Bible, encourage each other with your brotherly love and lift each other up. Kay gikinahanglan yun nato ang komunidad. Bubitaw na pastor, karap itong mga kamo na sa US, sa Middle East, sa Europe, ug sa all over different parts of Asia. Gimingaw yun na sila. Kaya nga to manggong community as a church, as a community. Banding. Diri sa Pilipinas, connected ba? Correct. Pag-abot, karap itong mga grupo-grupo. Small group. Dito sa pag-abot ito nga individuality ang promote, medyo mingaw jud kayo. So mo nang balik ta, mo nang pastor diri natay gipahigayon nga mga gatherings, mga kapaglawom fellowship ang mong tawag ana kana mga gatherings. Natay mga fellowship natay. Kaon. Kana kay dali man tapukon basta nay kaon. Mo na pastor no. Dali. Kay ug walay kaon, way mo adto.
Mo pa So, po na siya. nga magdasig ang tanan. Amen. Oh. Amen. Mga paglaom, dasigon nato ang atong mga kaugalingon. Pinaagi sa atong pagampo, pakig-istorya, pakiginabi diya sa atong buhi nga Dios sa atong Let's Pray Today. Good morning mga kapaglaom. Anya na pud kita sa atong mga prayer request. But before that, we are with Pastor Ricky T. Conol. Good morning, Pastor. Yes, ma'am. Yes, good morning, Pastor. And ako ang basahan na itong mga prayer request, Pastor. So, sa kay Angel Cañete nga nag-cancer free bag-o lang gid, Pastor, o sa family Fantilaga nga maoy ang ilang gipaampo is ang healing kay usa sa ilang member sa family is nagpahulay na, and sa Hangin family nga healing also, Pastor, kay isa pod sa ilang family member kay ni pahulay na pod, and kay Det is safety for their safety nga naa dito karon sa lain nga country, and kay Eve Dinglasa for the health of her families, and kay Dosha Jing Lagrama nga nagsuffer karon sa iyang sakit nga cancer, ug kay Cecilia Villalon liver damage nga maulian mabalik ang normal function sa iyang atay. So mo to atong mga prayer request, Pastor. Okay, so akong gihangyang ato mga kapaglaom alang sa pag hinuktok gamay o pinagis pagdukos mangulo pinagis pagampo. Among balaan langit nun nga Dios nining sayos kabuntagon sa adlay papahulay. Kami nagpasalamat sa gasas kinabuhi og labasan na namahan nga pinagi sa imong grasya ug kaluoy. Kami nakabaton ni ining mga butang bisan tiliwala nga niya pa kami ning kalibutan nga dili pahingpit ang among pagpuyo. Doon mga problema, makabalaka, mga balatian, kamatayon. Ginoo Dios ni mataknaa. Among nadumduman ang gisulti diha sa balaang kasulaton sa Hebrehanon 4:16 nga si San Pablo dasig kanamo sa pagduol sa trono sa grasya kay ikaw puno sa kaluoy o grasya sa pagtabang kanamo sa panahon sa mga panginahanglan. Ginoo Dios ni mataknaa imong nadunggan ang mga kaigsunan namo nga doon na sila dakong kalipay, labi na kang Angel Cañete nga nulian siya gikan sa iyang cancer. Salamat to Dios sa imong kaayo alang sa mong anak ni Pastor Cañete. Huwag yung sabo Diyos sa makiigsunan nga baguhay lang nga nawala ang ilang mga malas kinabuhi. Hikapa Ginoo, ihatag ang healing pinagi sa gahom sa Espiritu Santo nga ang tanang butang o Dios na inikalibutan na doon ay utlanan. Ilabi na ang kinabuhi apan ikaw nagasaad nga kung lamang kami mutugyan nga kanimo bisan luyos kamatayon apan dunay kinabuhi nga og madamlag sa imong pagpadayag magkita nay kami sa wala ni katapusan. Yun sa Dios ako nagampo sa makiigsunan karon sa nagkadaiyang nga mga problema, makabalaka o mga pagpasalamat. Og dagto kami Dios nga aberto ang langit nga didto sa trono sa grasya Ginoo ikaw magadawat ning tanan. Nga uban sa imong panalangin sa inspirasyon sa balan nga Espiritu nga kami makabaton sa kalipay ug kadaugan sa among kinabuhi. Salamat sa imong pagdungog sa mga pagampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor. Okay, thank you, ma'am. And sa atong mga kapaglaom, no, I just want to remind you nga aduna may mga problema nga moabot sa atong kinabuhi. Let us always remember nga ang Ginoo aduna gyud perminti sa atoang kiliran. So this is Let's Pray mga kapaglaom, where you don't have to pray alone. Ko ang dalan na malisod, ibuhis ko ang nagkaluya kung kusod, ug sa ulahihon niya ako makabaro, ug muangkon sa pagtuo dili mataro. Pagkatang isa, una kong pagtuo, ug nangandoy nga makita ko ang
sa Diyos. Walay sama ang ibati ning dughan ko, mag-alagad o magahulat sa pagbalik mo. Ug wala ko na igsabayan ang kasakit, kay kanunay ko nga si Jesus ang gisangpit. Naangkon ko na ang mga saad niya, ug ning kinabuhi siya aniana. Antuson ang tanan, bisan sa kinabuhi butian. Kaya ang tumong niining kalag, makaplagan ang iyang kahayag. Ug ihalad ko ang tanang katakos, ug nanganoy nga makita ko ang imahen sa Diyos. Antuson ang tanan, bisan sa kinabuhi butian. Kaya ang tumong niining kalag, makaplagan ang iyang kahayag. Ug ihalad ko ang tanang katapos, ug nanganoy nga makita ko ang imahen sa Diyos. Ang imahen sa Diyos. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of Oh no! Na wrong sent si boyfriend. Nagproblema si sender unsa niya confront kinang tagapagtagad sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, wala ko kasabot sa akong ibati. Na wrong sent akong boyfriend. Unya, maot kayo ang content sa message. Na mga words and topic nga only guys can relate to. Sa man only guys can relate to, ha? Basta kami mga boys mo na. This is my first time nga makadawat og ingon ato nga message. Na-unsent niya kay nagpatay mali ko nga wala nako nabasa. Kana naara mo pop up sa screen gani nga pag-receive nimo makabasa ka sa gisend. Pero wala gyud nako na open. Namugnaw ko ay kay na-shy ko sa akong self upon reading the message. Unsa man gyud kay gisend anyway, no? Nga na-shy man sa siyang self. Nag-ask ko niya kung unsa iyang gi-unsent nga nag-reply siya nga para daw sa iyang mama. Sa ako lang na-send. Until now, I never get a chance of telling him I knew what was in that message. Nag-doubt ko kung siya ba ang guy for me, knowing that he is into something a godly man should not. Oh my. Unsa gyud ka niya? Unsa kayang message? Hula-hula tawa ka Yuyong mo niya, pakunta na to, yuyong mo niya. Namatay mga bulang kristal.
Atong tanawon sa atong mga netizens sa Tambag Tambayan. Yes. Unsa gyud ang nabasahan nimo? Nga di makaya i-share. Unsa man gyud? Marites. Sa context lang. Bita. Atong basahon ang mga kwandere no. Kamo pag ready mo sa mga tambag ako magbasa dani. Wow. Nay nagingon dari direct to the point. Still in doubt ka sender? So tanga ka. Uy, tanga. Ano question bitaw to? So tanga ka. Uy, grabe sa Murag tono, murag ano ra ta kon tono. Ingon po dari nga ana po si Ma'am Muriel nga what? Kapala na to, sagutin pa sa butad to. Napagingon din nga si Ma'am Nancy, if the message is personal sexual content but you were not part of it and it was sent to you, meaning it was for the third party. Malagat na lang tani kay di ba klaro ang problema. Ingon niya, not for her but for his mom. Why did he said was his mom? Di gani siya sigurado kung unsa ang message. Tell me nga. Uy, grabe. Dayon, ingon pa dari nga, dili pa na mo nga, dili na nga tao para nimo kay nag-doubt pa man ka. Ang right person nga sakto sa imo, wala na nang doubt. Oh, tinuod, di ba? And napod si si Rick Joseph Baul, ano siya nga, well, at least you know that all men are not perfect. And one should not easily judge a person for Emphasize something. mo yan. Should still be corrected. Walang perfect godly man. All of them are striving and doing their best. If you judge them by their mistakes and wait for the pristine mint condition kind of guy, then you'd be single for the rest of your life. True. Kaluyahon. Ano po si Chuma Hawia Rukuya, sabi pag-pronounce yung name, Rukuya siya. If he is not honest in small things, then it will get worse. So, kung dili mo ka honest at the first pa lang, na madugagan yun na. He will do the same during your marriage. God loves you because He intervenes. Mentras wala pa mo makasal kay ang content sa message only mga lalaki makasabot. Usa ka po ng message. Uy! Ay, no, dili ko magsawa. Sige, go. Then why send to her mom? Ang bakak, himuan pagin isuya sa justify the bakak. Bakak na kaayo dako og gamay na bakak, parihari gyapon nga gapamakak. Kani si Bon kay murag dugay-dugay kani siya na kuano. Nanagini katambag sa letter sender. Sa kuha siguro. Sa side sa laki. Dito sa side sa laki. Kaya babae man na sa babae na ta. Sa kuha siguro, unsaon pag-work sa isa ka relationship, kung dili may open mag-communicate sa each other. Mo lang git siguro ang kailangan sa isa ka relationship ba para mas malikon ba bitaw. If na kay problema, kailangan ni mo ingon sa imong part. So, binisay nga na nga sitwasyon, Von, if ever ikaw tong naka... Dili ko na. Wala natin conditional. If ever ikaw tong naka-wrong sense, so open pa ka nga ano sa imong uyab, kaya nasapnan mang... May message or... Pero wala man gud ang babae nag-open up sa iya. Lagi. Ang pag-open up lang, problema gid kay if ever, mo lagi na ang gingon sa press ako sa akong uyab kay if ever mag-away me, talagsa, dili po ko mag-communicate sa iya. Mo na in times nga, wala, ang trust bitaw, gakahinay og kahugno. Uy, nga na Wala, grabe sa tingin mo. Akong advice sa ato letter sender no kay unsa man gid mong gusto nga madungog sa amo. Wala ka mo Kay generalization. Gusto niya nga i-judge ato iyang uyab nga di ba pero ganahan pa di pud siya. Ako na maingon siya nga klarohon ni mo imong kaugalingon kung nahigugma pag kasi imong uyab or nagpabilin ka kay tungod sa kuan ba sentimental reasons bitaw. Pero I believe po basin tuod na ang pato po ias ang lalaki kung nahigugma po ng lalaki. Ano man gi-ansent po. Dili man ang lalaki letter sender. Sige. Ang answer ana sa ihang problema is kaning confront him. Ask him. Have you confronted someone? Dapat gid siya mo confront sa iyang boyfriend kay kaning gaka-bother man siya ato. Lagi. Unya kaning gaka-bother siya unya mo na din ang reason dayon nga magkahinay-hinay na dayon, magka-cold na dayon ang convo. Cold, do not be cold, just confront. There's plenty of pero last na lang, ang ingon ni Ma'am Annalyn dere na wa na klaro imong boyfriend basta gani na anay lain, dili na ikaw ang love so sad but don't be sad. Ingon po dere, if there's doubt, discard. Sa problema dahil na, bitote. Okay na bitote. Alright, thank you so much. Wing, ikaw unsa man gyud ay ginasend nga only guys can relate to. Yes. Napasig na mo GC nga mga lalaki ra ha. Ping banal. Abi ninyo, kamong mga babae, usahay dawat-dawat lang pud mo. Yeah. Dawat-dawat mo sa mahitabo sa mga lalaki. Dili kay isisi na lang ginyo pirmi sa lalaki. Para sa boys, para lang yun sa boys. Basta Ang lalaki may ang komedya simyan. na, mga komedya Bisan na marung komedya. send ka, pero ang lalaki lang, di lang siya kabalo. Ibalik niya. Anong dahil mag-send siya lahi?
Isento niya lahi nga para sa Shopee, di ganahan kayo mo mga babae. Uy, Shopee na. Pero kung narong send yun ang lalaki, depende mo na pag-explain. Oh, di ba? Ikaw, Kuya Awing, depende pag-defend. Na nakita yun. Gisend ako ni nga, dapat dili gini siya maayo. Depende mo na pag-explain. Kaya usahay man good. Kaning lalaki, kung ako'y naka-advise, isento niya. I-explain og tarong. Kaya depende mo na pag-explain. So ano lugar kung lahi ang nasa niya. Actually, nakita na ko nagisend ako sa imo ha. Dili gini siya maayo nga. Nagkatawa gyud si Brendel. Nakilodom-doman. Ana nagyagi ba niya siksi kayo tanaw ni Andrew. Ana din ko nga gabi inato ako sa inay siya nga. Ako man kung gitanaw ba nga pangit kay gisuot. Lusot. Mao na dyan, makalusot ang lalaki basta may pagka-explain. Ako nag-drive ko. Pag-drive na ko, unsa mo putong na mag-siksi nga na skilid. Ang akong mata, ni Ana, gitanaw ni Gracie. Huy, mong mata! Gitanaw na akong nabay laki kauban pa nga masipti po to siya kay murag siksir mo kaya. Mo na nga, dawat-dawat lang yun mo mga babae. Usahay, idutaan ninyo mga lalaki nga ang lalaki naman po na yung mga kaugalingon. Kani si Elson, silang Jande partner, mangini sila sa mga relasyon sa mga diya sa social media. So, ato lang usahay, dawat-dawat lang ma'am niya. Ayaw lang po kay si ang lalaki. Kamu usahay, nyo da yung dutan ang lalaki. Kung nangita mo lalaki nga perfect, angel na siya. Nagay lalaki nga, nagitawag kalawyahon. Di ba? Ang naong gito. Kung magawing usahay, ang atong presence sa usa ka tao, sa kinabuhi sa tao, either a mission or a mission field. So, mission field to niya. Mission field niya to. Kuya. Pastor. Okay, actually, ako nakita diri sa boy, no? Murag ni dapig man si Rawi. Bitaw. Para sa ako, dito lang ko sa girl, no? Okay. Actually, ang pinakadako nga impact sa babae, manggod, no? Actually, kung ang babae, kung nakadumdum lang siya para sa ako, Ma'am Charm, kanabitang sa Romans 8:28, no? Ako no siya atong mahitabo at least kay baluta, no? Kay kana plano si Ginoo. So mo nang para nako at least ang reality, no, damo gyud mga incident nga may tabo sama na, pero bisag sakit maayo og dili maayo, pero ang importante diha nga basig dunay purpose ang Ginoo para nato. All things work together for good to those who trust and wait on the Lord. Mga kapaglawom sa atong letter sender, do naman kay naagian nga bump karon, find your GPS. Go back to your basics. Again. Ang mga tambag ato, pag-istorya. Dili dutan ng lalaki. Angel na imong ipangita. Paging istorya. Take that person you have right now as your mission field. I-guide siya. Basig ikaw ang ipadala nga GPS sa Ginoo. So, tell him, confront him nga. Actually, nabasa na ako ni... Sakitan ko. Unsay bot pasabot ay ato. No? Anong inatuman? Sakitan ko sunod next time. Ayaw lang. Kaya masakitan man ko na. Ang lalaki makamata na. Basin kasi. Kaya mo nang kasapang lalaki. Mo nang lalaki mangita og lain. What a face, ha? What a face. Ano ang binuhatan? Kini mga kapaglaom, ang celebrants this week na di gid mangitag lain. Yes! Happy birthday, Ma'am Ami Sernado! Happy birthday! Happy Hagwali! Happy birthday! Dr. Jewel Marie Bukida! Happy birthday! Estrella Alo! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Janelle Ivy Castro! Happy birthday! Jeremy Pamiso! Yes, Happy birthday! Happy birthday! Joe Carlo Lagra! Yes, happy birthday! Joel Riano Punay! Happy birthday! John Pre, Ura happy birthday, pre. Engineer, happy birthday! Kathleen K. Baslot, happy birthday! Luloy Bugo! Happy birthday! Happy birthday! RD Ruth Fuentes, happy birthday! Ruben birthday! Viriala, happy birthday! Yes, happy Shanghela Pasco birthday! Ronco! Happy Pastor birthday! Joel Ramonao! Happy birthday, Pastor! Yes, and happy birthday po kang Colonel Bukida o kang Pastor po. Happy birthday! Actually, si Dr. Bukida, iya pong birthday this week. Yes, happy birthday! John Marie Bukida, good morning and happy birthday. And among gipasalamatan no sa kanang tibok nga mong kasing-kasing Sir Del Valendez kauban sa iyang pamilya sa pagsagop namo sa ilang Pinoy-anan. Yes, boss. Not Thank only you so that, sa much. pag-coordinate sa tanang mga dapat i-coordinate. Yes. Hinguog Central Church sa inyo ang paghatag og panahon alang kanamo diri nga Conol. mahimong parte ni ining inyong Sabado. Salamat Conol. Pastor Conol for your leadership. Yes. Doktora Dili. Bukida for your family and your house.
Naghihatag sa atong technical staff, daghang og sa atong Leviticus singers. Salamat kayo. Yeah, let's Oy, sing happy birthday. Kanta. Let's sing happy birthday. Happy birthday to you. And we would like to thank ang sponsor sa atong cake karon. Thank you so much. Eric John ng Homemade Batak Brandino. sponsor. And Mami Dina, thank you so much sa atong cake for today. I would like to thank Sir Arlan Huilor, Sir Ray Dukay, Ate LV Malyaw, Sir Ate Jevan Pasagi, og sa tanan nagtabang no nga mahimong magmalampuso ng ato ang nagpahigan tag-repair karon sa tong office. Salamat kay ninyo. Yes, thank you so much. Salamat nga wala mo murag i-unfriend na siguro ko sa uban ani siguro ko pangayo. Mga kabaglaw, salamat ka. To God be the glory for sa tanan naghatag aron nga mahimong magmalampuson, mag-improve ang atong mga programa sa Hope Channel South Philippines. Mag-uban taon niya sa Hingoog Central Church og sa tanang mga Jesus subscribers ang Hope Worship karon mga kapaglaw live from Cagayan de Oro City. Kauban nato Pastor Jerry Patalingog ug among pasalamatan atong administrators no, of course Pastor Jerry Patalingog, Pastor Max Dantiubos, and Pastor Elder Noelen Sanes. Thank you so much to all of you. Salamat kaninyong tanan. Pastor Kuno, lakay greetings. Go. Actually, birthday po na ko ron. Uy! Pero sige, Happy birthday to you! balik ko lahi, at least okay raga po. Sorry, Pastor. Alright. Ayaw ko Actually- pala ka, Pastor. Dili mi mamugos og kaon niya. Bitaw. Di, kwan pa man dito pa man sa last, pero ato ba may og Jakarta na nga time. At least, Happy na-free po birthday, ko gabay. Anyway, panibayan ako sa akong makaigsunan din sa Hinguog, no, sa ilang support, ilabi ng Center Church, o ang Adventist Hospital Hinguog, nga i-support youth. Then, ako po gi-invite naman nato sila, pero kung maka-join sila sa atong Sabbath services, diya sa Central, mas maayo. So, dagang salamat. Yes, Sir Rex and Ma'am Bing Gonzaga, we missed you guys. Yes. Happy viewing kaniyon. Pastor Brian Pagmani, good morning diha. And Engineer Zenet and Sir George Pama, dagan salamat. Labi na sa atong mga partners and sponsors sa panimbaya sa Kamuntagon and sa Hope Channel South Philippines. Manuktok mi sa inyong kasing-kasing padayon sa pagsuporta sa atong Hope Channel South Mga Philippines. kapaglaw, mawala ka man. Yes! Mapandol ka man. Amen. Madagma. Maligid ka man, mga kapaglaw. Bangon. Bangon. Kay ikaw, adunay Dios, nga mahimo nimong GPS, direksyon sa imong kinabuhi. Amen. Hangtod sa sunod ni gayon, diri sa iyong programa, ang Panibaya sa Kamuntagon World!